Sorry. Pasensya na po kayo. Thank you ha. Thank you, Edeline Paloma Ramela yan. So, sorry po, ano? Okay? Pasensya na po kayo. Na-overwhelm lang po ako kasi wala po si Miss Yan ngayon. Sariling sikap po ito. Okay? Wala po yung assistant namin. So anyway, ulitin natin. Hello po kay Edgardo po, M. Policarpio. Okay? Asi Lem Melia. Ayan. Efren Pingol, Aileen Manggua Rafael, okay, Bani Liwag, ayan, Esmeralda Dila, okay, Patricia Kabinting, Alia Zen, hello po, kumusta sa Qatar? Roque Mendoza, kay Maricar Lakap Orbista, ayan. Zor Nolalib, Rick Jason, ayan. Rizan Aquino, Alexandra Garcia, ayan, walang audio, salamat po, ano, kanina, no? Hindi ka agad nabasa. Patricia Kabigting, okay, ayan, sino pa? Mirazol Zerano, Reggie Sedan Basco, Johnny Sales, okay, Bernard Peluliar, ayan, Antoinette, okay, Lorena Mananzala, Apresto, Emily Ogbigo Palero, ayan. Ani Senis, okay, Rodriguez Grace, ayan. So tingnan natin sa bandang dulo, ayan, okay na. Tita M. Manalili, okay, Leonarda Jaret, okay. Anyway, ayan, so sis meron na tayong audio, okay. Ma'am Dali Policarpio, okay. Jennifer Corto, ayan, Julie Meha, okay, Julie Matanggihan, okay, Angelito Torres, ayan, Carlo Ramos, Joji Lopez, ayan, sino pa, Dets M. Mauro, Ipat Buganotan, ayan, so Tita M. Manalili, okay, so pasensya na po kayo kanina na walang audio, ngayon meron na, okay, meron na, okay, anyway, start na po tayo. Welcome po sa inyong lahat, welcome po sa mga ating mga new subscribers. Okay, welcome po sa ating mga ka-JC, ka-Tok-Tok, at saka mga ka-Show My King. Ayan. So welcome na welcome po kayo dito. And of course, welcome po sa mga naimbitahan po dito na sinabi nilang manood po kayo. Okay, ito po. Matutunghayan niyo po yung napakagandang business opportunity na hinahanap-hanap niyo pa noon pa. Okay, baka ito na yon. Ito na yon. Sigurado ko ito na yon. Ito na yung hinahanap nyo. Ito na. Dumating na, kumbaga. Okay? So, nandito po tayo ngayon sa headquarters natin sa Cloud Panda. Ayan, nakita nyo naman. So, nakita nyo yung telephone booth kung saan ako nagpicture. Okay? May papadala ka ba? Ipatok-tok mo na yan. Ayan. So, anyway, ladies and gentlemen, welcome sa ating presentation. So, gusto ko lang po mag-share ng aking screen. Ayan. So, gusto ko lang i-share yung aking screen na yan. And ito po, ano? Ito po yung ating online franchise delivery service orientation ng TokTok. So, your TokTok journey starts now. So, listen carefully. Maigsi lang po ito. Ano? Ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano kayo kikita sa ganitong klaseng negosyo. Okay. Now, anyway, alam naman natin, hanggang ngayon, kasalukuyan, meron tayong pandemic sa Pilipinas. Okay? Hindi lang po sa Pilipinas. Pag sinabing pandemic kasi, buong mundo. O ibig sabihin, pag buong mundo, lahat affected. Okay? Lahat po affected, hindi lang tayo. Lahat tinitignan ng temperature. Actually, nung nasa Dubai ako, yung pangtingin nila ng temperature, nakaumang na, malayo ka pa, yung parang ginagamit sa airport. So, malalaman na kung medyo mainit-init ka. Okay? Ayan. So, at kabi-kabilaan po yung pila na nakikita natin before pa. So, ngayon medyo nabawasan na. Pero kung minsan, kung may banta ng lockdown, pumipila pa rin yung mga tao. Correct? And in fact, in Pasig, okay, matutuwa ka kasi hihingan ka ng QR code. Take note, before entering establishment, hihingan ka ng QR code kung ikaw ba ay taga doon o hindi, kung ikaw ba ay dayo o hindi. Or kung wala kang QR code, pipil up po kayo. Okay? Kukunin yung iyong temperature, etc. etc. And this is a common, okay? Common occurrence dito ngayon sa ating bansa at sa ibang bansa. Dahil po sa banta ng pandemic o yung COVID-19 na tinatawag. Now,
Normal na sa atin yan. Tama? Normal na po sa atin yan. Bakit naging normal na? Kasi magiging isang taon na po. Malapit na mag-isang taon ang COVID-19. Ano? Malapit ng isang taon na lumalaban tayo sa pandemic na to. So anyway, ladies and gentlemen, sa pandemic na to, na-witness po ninyo, na-witness ko rin, na marami pong nagsasarang negosyo. Tama ba? Marami na nagsara at marami pang kasalukuyang magsasara. At, okay, kasalukuyang nagsasara at magsasara pa. Take note, kung dati marami na nagsara, marami pa po magsasara. At take note also, kung dati maraming nawalan ng trabaho, marami pa pong mawawalan ng trabaho sa mga susunod na araw kasi wala pa pong vaccine talaga. Wala pang vaccine. Take note ha, wala pang vaccine. So nakakatuwa nga yung isang nakita ko sa Facebook, sabi niya, "Oy, actually nag-try ako," sabi niya. "Nagpaturok na ako ng vaccine libre." Sabi niya, galing sa ibang bansa. Okay? So libre, nag-try ako. Sabi niya, as of now, wala namang epekto. Maya-maya, actually, nakakatawa. But anyway, ladies and gentlemen, ginagawa naman natin katawa-tawa ang mga bagay-bagay na to. Pero take note, nakakatakot po ito. At hanggang ngayon, affected tayo. Tama, hindi? Yes. So, ngayon, maraming nagsasara ng negosyo, maraming nalugi at maraming affected. Lalo na po yung mga daily earner, yung mga daily wage earner na tinatawag. Ito po yung araw-araw kumakayod, lumalabas, pumapasada, malaki pong epekto sa kanila yan. Lalo na pag nung nabawasan yung tao sa kalsada at wala nang lumabas kasi bawal lockdown. Now, nakasurvive po sila unti-unti dahil sa tulong ng gobyerno, sa ayuda, pero take note, yung iba nagpalit na po sila ng profession. Okay? Nagpalit na ng profession. Marami pong mga hanap buhay ang nawala, marami pong mga pinagkakakitaan ang nawala. Okay? Now, libo-libo rin po OFW ang nawalan ng trabaho. Witness po ako dyan. Bakit ko sinabing witness ako dyan? Kasi po, okay, napupunta po ako sa iba't ibang bansa dahil po sa negosyo natin. Kaya lang, siyempre, iba po nung wala pang COVID-19 at saka magkaiba po ngayon. So dati, maraming mga OFW umuwi. At kapag umuwi mga OFW, masaya sila kasi makikita na nila ang pamilya nila. Okay, ngayon pag umuwi ang mga OFW, masaya rin sila pero may kasamang lungkot maski makikita nila ang pamilya nila. Kasi bakit? Ang pagkaibahan po nung OFW dati, nung dati kasi every 3 months po nakakauwi po ako sa Pilipinas, nakakabalik ako nung ako'y nagta-travel pa para sa monitoring ng ating negosyo. So nung nangyaring dati wala pang COVID, kapag in-announce na ng piloto, sabi niya, "Ladies and gentlemen, we are now entering the Philippine Area of Responsibility." Ang mga Pilipino, grabe, tuwang-tuwa na sila, ang ganda na, sigawan sila. Tapos ang malupit niyan, pag nag-landing na, okay, pag nag-landing na at nag-touchdown na ang eroplano, okay, pumapalakpak ang mga Pilipino. Pumapalakpak sila. Ang saya nila. Pero iba po ang na-witness ko last December 13 na umuwi po ako. Galing ng Dubai. Ang na-witness ko po iba. Tahimik ang mga tao. Okay? Mga Pilipino, tahimik. Now, tahimik sila. Take note. Bakit sila tahimik? In-announce na yung we are now entering the Philippine Area of Responsibility, ladies and gentlemen. Wala. Tahimik. Nang lumapag, nag-touchdown, walang nagpalakpakan, tahimik pa rin. Bakit? Kasi alam nila, sa pag-uwi nila na to, hindi na sila babalik sa trabaho nila kasi nagsara na yung kumpanya nila. Nawalan sila ng trabaho. Tama, hindi? Now, sila po ay mga unsung heroes, mga OFWs. Unsung heroes. Kaya buti na lang, ladies and gentlemen, meron pong mga opportunity naman na in spite na may pandemic, pero lalo silang lumakas. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung magandang topic ngayon. Pag-uusapan natin ngayon kung bakit yung ibang mga negosyo, karamihan sa mga negosyo, nangawala. Pero itong mga negosyong babanggitin ko o involved sa negosyong ito, lumakas sila lalo. Ito po, lahat ng negosyo na may kinalaman sa pagkain, distribution ng pagkain, imbis na humina, lalong lumakas. Bakit po? Kasi yung tao, kakain at kakain. Yung tao, wala siyang choice kundi kakain siya. Tama ba? Kakain po ang tao, maski naka-lockdown. Okay? Now, mas madalas pa nga ang kain pag naka-lockdown. Kasi bakit? Walang ginagawa kundi kumain. So ladies and gentlemen,
ito po, lumakas. Anything about food businesses, ayan. Distribution of food, ito na. Mga supermarket, pansin niyo, dinudumog ng mga tao. Pumipila ang mga tao. Yes, ito po ay na-witness nyo. At ikaw mismo siguro, naranasan mong pumila dyan. Correct? Yes, kung naranasan mong pumila dyan, okay, kaway-kaway. Okay? At kung ikaw, naranasan mo na kumbaga, pumila ka dyan, pagpasok mo, halos wala ka nang mabili at kamot ulo ka na lang. Di ba? Tama? So ladies and gentlemen, yan po. At isa sa mga pinagbibilhan nating paborito, siyempre itong pure gold. Correct? So ladies and gentlemen, totoo yan at normal yan. Lalo na pag may pagbabanta ng lockdown, ito, yung bagong strain, di ba? Nakakatakot, mabilis daw makahawa, even mga 15 years old, pababa. Wow. So expect mo na, kaya dapat yung iba, ngayon pa lang, nag-stock na ng pagkain. So ladies and gentlemen, normal to. At ito'y lumakas, mga involved sa pagkain, distribution ng pagkain, lumakas sila lalo in spite of pandemic. Now, isa pa sa lumakas na negosyo, itong may kinalaman sa health, sa ating immune system. Anything na magpapalakas ng immune system mo, sigurado ko, lalong lumakas yan. Okay? Pagkain, food supplements, mga gamot, okay? Ito po ay talagang lumakas. Lalo na, ito yung mga nagdi-distribute nito, itong mga drugstores na to. Okay? So, alam mo na, gamot ay laging bago, tama? So, talagang malupit. At take note, take note. Kaya lalong lumakas itong mga drugstore na to kasi before pandemic pa, meron na silang mga groceries din. Meron na rin silang mga pang-personal care natin. Tama? So, lalo silang lumakas maski na pandemic pa. So, parang na-timingan nila, no? Timing lang talaga sa negosyo, di ba? So, ladies and gentlemen, itong mga drugstore na to, maliban po sa mga groceries and supermarkets, pinipilahan din sila. So, lalo silang lumakas in spite of pandemic. Okay, now, isa pa sa mga lumakas na negosyo, to tell you honestly, ito, delivery service. Itong delivery services na to, malakas na po siya before pandemic. Why? Na-witness ko po yan sa mga iba't ibang bansa na pinuntahan ko, lalo na yung mga bansang mauunlad, mga kapatid, ang lakas na ng delivery service. Bakit? Kasi po, sa totoo lang, habang yung isang lugar o bansa umuunlad, mas kinakailangan nila ang delivery service. Why? Kasi sayang ang oras kung magluluto ka pa. Sayang ang oras kung magpe-prepare ka pa. Naku, itawag mo na lang yan, i-text mo na lang yan, i-chat mo na lang yan, at i-deliver na sa doorstep mo yung gusto mong pagkain, ulam, or anumang mga bagay na gusto mong bilhin. I-deliver na po sa iyo. Kaya sa mga mauunlad na lugar, sanay na po sila sa mga ganitong services. Okay? Na-witness ko po yan. In fact, halos lahat pinapa-deliver na. Tama ba? Now, lalo silang lumakas nung nag-pandemic. Take note, lalo silang lumakas nung nag-pandemic. At ikaw mismo siguro, okay, na-try mo nang magpa-deliver. Tama, hindi? Ikaw na nanonood ngayon, ikaw sigurado ko na-try mo na magpa-deliver. Tama? At take note, hindi po lalakas itong mga negosyo ng food, mga distribution ng food, itong mga drugstores na to, itong mga gamot na to, kung walang delivery service. Actually, lahat na po ngayon, mga paracetamol, pinapa-deliver na po ngayon. Lahat po ng mga yan, even pagkain, pinapa-deliver na. Kasi lahat halos po, okay, pinapa-deliver na talaga. Okay? Katulad ng groceries, okay? Mga palengke, okay? Mga kailangan mo na pag ikaw bibili sa palengke, even po yung mga pagkain at mga paborito mong coffee shop or coffee or mga tea, tama ba? So ito po, kadalasan dati tayo gumagawa. Pag umunlad ng isang bansa, pumapasok po yung mga delivery service. Kasi yung hindi mo kayang gawin, gagawin na nila para sa'yo. Imagine mo, itatawag mo lang o i-chat mo lang, i-deliver na sa'yo. Okay? I-deliver na. Lalagay mo lang yung description, click lang, and then pati yung mga kailangan mo iluto, idadalhin nila sa'yo. Or luto na siya sa restaurant. Tama? Lahat po ngayon, pinapa-deliver na. Ang inaantay ko na lang i-deliver, yung asawa, yung biyanan, at joke lang po. Anyway, ladies and gentlemen, basta pagkain, pinapa-deliver talaga yan. Lalo na sa mga maunlad na lugar, maunlad na bansa. Lalo na ngayon, pandemic pa. So lalo silang lumakas? Yes. Lalo silang in demand? Yes. So napakagandang pasukin ang negosyong ganito. Now, sa totoo lang, even po yung mga kapritsyo ng mga tao, ito lang mga sapatos, mga mahilig sa sapatos, kaway-kaway dyan, okay? Yung gusto nila, updated lagi sa mga sapatusan o sapatos, nako, lalong lumakas ang mga yan. Dahil
dinideliver na rin po yan. At nako, ladies and gentlemen, mga gadget na kailangan sa school, sa mga online na class, tama ba? So pinapadeliver po yan. Okay? Mga TV, ayan, gadget and everything na kailangan mo, kapatid. Kaya yung iba, lalong lumakas po yung mga gaming kasi nga walang magawa kundi maglaro. At yung iba naman dahil mas medyo gusto nila maging physically fit, andyan po yung mga games na may physical na ginagawa maliban po sa TikTok. Maliban sa TikTok. Anyway, alam niyo po ba, okay? Yung documents na kaya mong dalhin dati sa kanto, okay? Since hindi ka makalabas, nako, ipapadeliver mo yan. Correct? At ang malupit, even po yung halaman na dati mong hindi pinapansin, ngayon pinapansin mo na. Kasi bakit? Nung nag-lockdown, wala kang ibang makatikot o makalikot kundi mga halaman. Ginagambol mo kasi sobra ka na sa gambol. So ginagambol mo yung lupa ng iyong mga halaman. So ladies and gentlemen, itong halaman na to, okay, napakamahal pala ng mga yan. Dati di naman natin pinapansin. Nung nag-lockdown, pinansin na tumaas na yung presyo nila. Correct? So ladies and gentlemen, pati yan po, take note, dinideliver na din. Now, ito yung delivery service ang kailangan sa ngayon. Ito po yung negosyong napapanahon at ito po yung number 1 sa ngayon. Ito yung negosyong napapanahon, ito yung negosyong number 1. At take note, hindi lang ngayong pandemic, I tell you ladies and gentlemen, pag nawala po ang COVID-19, nagka-vaccine na po, ang mga tao hindi titigil magpa-deliver. Kasi bakit? Naramdaman na nila ang ganda na nagpapa-deliver. Naramdaman na nila ang sarap na nagpapa-deliver. Naramdaman na nila yung ease ng nagpapa-deliver. Naramdaman na nila na pwede ka palang hindi mapagod, makapag-celebrate ka ng mabuti sa iyong mga okasyon. Like nung nakalipas pong Christmas and New Year, okay, nung nakalipas na mga birthdays ng mga bata, take note ladies and gentlemen, umasa po kami sa delivery service. Imagine mo, hindi ka na mapapagod, may enjoy mo yung food, masarap pa, hindi na yung pacham. Di ba? Ako, medyo, minsan nagluluto po ako, ang potahe o ang recipe is pacham. Alam mo yung pacham? Pachamba-chamba. Okay? So hindi ka na magpapacham, ladies and gentlemen. Siguradong masarap na ang kakainin mo at mag-enjoy kayo ng mga bata. Yung mahal mo sa buhay, hindi na mapapagod, hindi ka na mapapagod, nandyan na, mainit-init pa, kakainin nyo na lang, i-enjoy nyo na lang. Yan po ang delivery service. Kaya napakagandang pasukin ng negosyo ito. So, maganda ang negosyo na to. Ang tanong, magkano kaya ang kinikita? Usisain natin, magkano kaya ang kinikita ng isang traditional delivery service operator? Okay? Alamin po natin. Naku, napakaliit pala. Ay, hindi pala. Napakalaki pala. Okay, tingnan mo. Maski siguro maliit ang mata mo, nakikita mo to 1.8 million pesos pwede mong kitain sa loob ng isang buwan kapag ikaw ay traditional delivery service operator. Take note kasi 20% po ang income nung nagmamay-ari ng traditional na delivery service. Take note, 20%. Malaki po ba yan? Yes, malaki po yan. Kasi imagine mo na lang daw kung meron kang 100 riders, i-multiply mo yan ng at least 150 per delivery transaction. Okay, 150 lang Okay? And nakaka-20 deliveries na lang sila sa loob ng isang araw. I-multiply mo po yan ng 20%, tapos i-multiply mo po yan ng 30 days. Naku, 1.8 million pesos po ang kikitain mo per month. Okay, so 60,000 profit per day, pwede na? Yes, pwede na. 20% po yun. Sa 100 riders lang. Take note, 100 lang riders lang ba ang nandyan? Hindi po, ang dami niyan. So, mas mukhang higit pa ang kinikita nila. Correct? So, 60,000 pesos per day, okay, in 30 days, 1.8 million. Napakagandang kitaan, napakagandang negosyo. Napapanahon, di ba? Napapanahon, ito po yung in na negosyo ngayon na napakagandang pasukin at i-explore. Tama? Yes. Kaya lang, siyempre, bakit hindi lahat gumagawa nito? Yun ang tanong. Bakit hindi lahat gumagawa? Ang ganda pala ng negosyo niyan, pero bakit hindi lahat nakakapagtayo nito? Kasi po, sa totoo lang, honestly, hindi po ganun kadali. Ito po yung mga kakailanganin mo para magtayo ka ng isang delivery service na company, na traditional po. So unang-una, siyempre, pera. Kailangan niyo po at least mga 50 million pesos sa development po ng yung software. Take note 50 million pesos.
Okay, software pa lang yun. Ipapadevelop mo pa lang. At ang malupit niyan, another pera na naman sa iyong system maintenance, okay, and upgrading. Annually po ito, 15 million ulit. So, 50 dun sa 50 million, 50 dun sa inyong software, okay, pagpapagawa niyan. At ang maintenance po, yearly, okay, napakalaki rin, 15 million din. So, of course, hindi naman po under yan kung wala kang opisina. Kailangan mo po yan ng mga trabahador. Tama po ba? So, ito po yung mga operational expenses na hindi mo po maiiwasan, not to mention yung mga business permits. At hindi lang biro po. Kukuha ka ng expert na empleyado dyan. Expert dyan na mga sa field na yan. Tama? So, hindi pwedeng hindi expert ang kunin mo po dito. So, ladies and gentlemen, ganito po kahirap mag-set up o magtayo ng traditional delivery service company. Ang daming requirements. Okay? So dapat meron mahaba-haba yung PC mo. Million po ang gagastusin mo dito. Okay? Ayan. So ganun kahirap yan. Now, ito ang question. Wala kang milyon pero gusto mong magkaroon nito. Di ba? Wala kang milyon pero gusto mong magkaroon ng delivery service na sarili mo. Gusto mo ba yon? Yes. Ladies and gentlemen, may sagot na po kami sa inyo. May sagot po kami sa inyo. Gusto mo bang magkaroon ng mga tumatakbong ganito na mga motor? At pag nakita mo yan, sabihin mo, negosyo ko yan! Akin yan! Tama? Maganda yan. Okay, ladies and gentlemen, instead of spending millions, now you can have your own delivery service business for only 288,888. Nauna ko sa nakita yung 8. So, 288,000 po, all in na. Okay, yung mga binanggit ko kanina, software, maintenance, merong mga ganyan, andun na lahat. Mga empleyado, andun na lahat. Okay, so matuwa ka na, ito na po yung chance mo magkaroon ng isang delivery service na sasabi mong, akin to. Okay, sa maikling halaga. So ladies and gentlemen, introducing your Tok Tok. Okay, ito po yung Tok Tok delivery service. Okay, now, your journey starts now. So, ito po yung pinakabago, pinakauna na online franchise operator delivery service sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, baka sa ibang bansa pa. Kasi bakit? Ito po yung kauna-unahan, online, take note ha, online franchise operator delivery service. Okay, so ang maganda pa po nito, ang mga Tok Tok brand ambassador po natin ay hindi ordinaryong tao. Ito po'y kilalang kilala. Ito po'y si Mr. Alden Richards, ang ating medyo kahawig. Kahawig sa damit. Okay? Nakita niyo po yung damit ko sa Facebook. Ayan. At saka si Miss Maine Mendoza. Sila po yung mga brand ambassador natin. Now, hindi niyo po kilala ang mga yan. Ako, para mo na rin sinabi, hindi ka Pilipino kung hindi mo kilala yung mga brand ambassador natin. So, ladies and gentlemen, kilalang kilala po ang mga yan. At take note, okay? Sila po'y kumakatok sa ating pintuan. Alright. Now, siyempre, kailangan din pong malaman at makilala kung sino po yung mga people behind dito sa delivery service na to, ng online franchise delivery service na to. Okay, sila po, si Boss Jonathan So, okay, ang ating President and CEO, at si Boss Carlito Macadangdang, ang ating Vice President and CFO. So, sila po yung people behind this. Alam mo po, itong dalawang tao na to, para silang meron silang Midas touch na kung saan lahat ng hawakan nila, lahat tayo nila nagiging successful. Okay? So, hindi lang po ito ang kanilang negosyo. Marami po silang negosyo. Sa kanila po yung JC Worldwide Franchising. Sa kanila po yung Mindanao Mirror. Okay? Sa kanila po yung Cloud Panda. Sa kanila yung TokTok. At marami pa pong ibang negosyo. Alright? Na ginagawa sila. So, sila po ang batang-batang mga may-ari ng company natin. Okay? So, kasing edad ko lang po sila, mga 36 years old lang po. Okay? Now, instead of shedding out millions, now you can operate your own Tok delivery service by, okay, buying or getting our 288,888. Okay? So, matuwa ka na. Congratulations. But wait, there's more. Okay? Huwag ka muna mag-rejoice, pero take note, okay? Hindi mo kailangan ng milyon, hindi mo kailangan 288,000, kundi 58,888 na lamang, all in na. Pwede na ba yan? Pwede na ba? Yes, pero wait. Ito po inclusions ng 58,000 mo. Okay? Meron po kayong personal delivery link and referral code. Okay? And it is done online. Okay? Meron kang operator portal. Take note ha. Operator portal, sarili mo po ito. Exclusive po para sa iyo.
Okay? Meron kang full technical support. Okay? Being online franchise operator. Okay? So meron pong training yan. Meron din po kayong customer assistance hotline. Okay? Na open po siya Monday to Saturday, 8 a.m. to 6 p.m. Okay? So yun po yung inclusions yan. Okay, no. Wait, there's more, okay? Since medyo malamig pa po ang panahon at feeling holiday pa, congratulations po. Hindi po kayo maglalabas ng milyon, hindi po 288,000 o 58,000, kundi 16,888 lamang po ang ilalabas nyo. Meron na po kayong tok-tok delivery service na negosyo. Okay? Hindi lang po yun. Take note, hindi lang po yun. Pwede pa rin po kayong kumita kasi in-include po ng mga may-ari yung ibang businesses nila. Pwede ka pang makinabang sa Siomai King, Copper Mas na sikat, Boy Bondat na ang sarap-sarap, Mang Box na yaming manok, Ninja Iron na second or next level ng protection, okay? Meron din Potato King, Siopaw King, Noodle House, and Burger Factory. Ladies and gentlemen, itong negosyong ito, okay, in-include pa nila sa package ng tok-tok mo sa halagang 16,888 lamang po. Napakaliit po nito. Okay? Napakaliit na halaga para sa negosyong napakalaki. Take note, okay? 16,888 ay limited special offer lang po ito. Limited time po ito. Okay? In fact, okay, hanggang January 18 na lamang po siya. Nako, grab the opportunity na you can own delivery service sa maliit na halaga na 16,888 lamang po at kasama pa po yung parang 6 na concept, okay? Food cart concept na online food cart concept, kasama pa siya. At take note, okay? Ang baba-baba po nito. Ang price po talaga nito is yung value ng lahat ng ino-offer namin sa inyo is 5.3 million pesos. Okay? Totoo po yan. 5.3 million pesos. Kasi bawat isang concept, Siomai King, Mang Box, ay mga 288,000 po yan. So pag pinagsama-sama po yung buo na yan, 5.3 million pesos po ang value. Take note ang value po nung ino-offer namin sa inyo. Pero ngayon, special promo package, 16,888 lamang. Okay? Now, take note. Balik tayo sa tok-tok. Okay. Kapag ikaw bumili na po nung package mo ng tok-tok, okay? Ito po yung pwede mong gawin. Pwede po kayong kumita, okay? Ng 3%, 7%, at 80%. Take note 3%, 7%, at 80%. Pwede ka dyan maging, okay, tok-tok online franchisee, pwede kang kumita ng 3%, pwede kang maging tok-tok operator, kikita ka ng 7%, at pwede kang maging, poging rider, at kikita ka ng 80%. So ladies and gentlemen, itong tatlong to, pwede mo lahat gawin. Or pwedeng mamili ka lang kung ano ang gusto mong gawin sa kanila. Pero nasa package na po yan. Kasama na po sa package yan. Maliban po dun sa mga Siomai King, Copper Mas, Ninja Iron, etc. etc. Okay? Now, paano ba? Okay? Paano ba ang proseso? Ito po. After purchasing your Tok-Tok online franchise delivery service package, okay, i-register po kayo ng inyong sponsor. Take note i-register po kayo ng inyong sponsor, yung nag-imbita po sa inyo, i-register po kayo. Pag ni-register na po niya kayo at in-encode kayo sa ating portal, JC portal, ang mangyayari po, magkakaroon po kayo ng ID number. So yung ID number na yan, pwede po siyang numbers lang or combination of letters or alphanumeric. Pwede po yan. Okay? Now, ang gagawin mo, pag ikaw ay na-encode na, congratulations, you post, we deliver, and you earn. Ganun po kasimple ang pwede mong gagawin. Ipopost mo lang po sa social media ang iyong personal delivery link or referral code, congratulations. Okay? Pwede na po kayong kumita ng 3% kapag po may successful deliveries dun sa link na yon na binigay mo. Okay? So congratulations, yan po yung unang kitaan natin, yung 3%. So paano naman ang gumawa ng delivery link? Napakasimple lang po. Ang gawin nyo lang po is this. I-type nyo lang po yung www.toktok.ph/delivery/your ID number. Or kung ano po yung pwede or effective sa iyo, sa cellphone mo o sa laptop mo. Yung iba kasi,
HTTPS ang ginagamit po nila. Okay, pwede rin po yun. Or, yung iba naman, tinype lang toktok.ph/delivery. Pwede rin po yun kung ano po yung umaandar at nagpa-function sa inyo, yun po yung gawin nyo at gamitin nyo. Yung iba kasi, nag-iiba ang namimili ng cellphone daw, hindi po. Okay, depende po kasi marami na po kasi mga cellphones ngayon, okay? Depende po sa format ng mga cellphones. So kung ano po yung nagpa-function sa inyo, yun ang gamitin niyo. HTTPS or www. O kaya diretsong toktok.ph. Alright, so yun po. Now, siyempre, kapag yan, kinlik nila at ginamit nila, nagpa-deliver sila, well, congratulations. Kung magkano po yung amount ng delivery, may 3% ka. Congratulations. Isa pang paraan para kumita ka ng 3%. Ito po, yung referral code mo, which is yung ID number mo, sabihin mo sa mga kaibigan mo ganito, gusto mo bang kumita ng 3% lifetime sa mga dinideliver ng mga kakilala mo? Ang gawin mo, ganito, friend, i-download mo yung bagong-bago, murang-mura na delivery service sa Pilipinas ngayon. Ito yung TokTok. Pag dinownload nila yung app ng TokTok, ladies and gentlemen, ito na. Okay? Mag-fill up sila. Pag nag-fill up sila, ipalagay mo sa bandang dulo, sabihin mo, huwag mong kalilimutan ilagay yung referral code ko para umandar yan. Oh, di ba? Ilagay mo referral code ko. Pag nilagay nila referral code mo doon, ladies and gentlemen, pag sila, ginagamit nila yung app na yan, yung ating TokTok app, at nagpapadeliver sila, congratulations, may 3% ka. Lifetime na po yun. Okay? Hindi katulad nung referral delivery link. One time lang yon. Pag kinlik nila, pa-deliver sila, good. So pag nakalimutan na yon at wala na, yun to kasi nag-i-stay sa cellphone nila, nasa app nila. At kung may kakilala ka, take note kung may kakilala kang online seller, sabi mo, friend, nako, congratulations sa online seller mo, online selling mo, congratulations. Gusto mo bang lalong lumakas yan? Kasi mabilis ang dating ng mga produkto sa mga client mo, gamitin mo yung bagong-bago nating TokTok, okay, delivery service. Ito yun. I-download mo lang ito, friend. Ginawa na namin yung system para sa'yo. I-download mo lang to at ilagay mo lang yung referral code ko. Nako, mabilis mo nang ma-access ito. At every time magpa-deliver yun, congratulations, may 3% ka. Oh, di ba? Maganda, di ba? Masaya ba? Yes, ganun po kadali. At take note, akala nung iba, yung 3% ay maliit na pera. Pero kung tutuusin, ladies and gentlemen, ang 3%, maliit man yan, pero pag pinagsama-sama yan, malaking pera din yan. Oh, totoo yan. Oh, ito po, sabihin na natin, for computation purposes, nakaka 200 booking ka per day. 200 booking, 200 booking per day. So, i-multiply natin yan ng, let's say, 150 na delivery fee. Okay, average delivery fee yan. So, multiply natin ng 30 days. Multiply mo yung 3% mo. Aabot pala ng hanggang 27,000 po yan na profit per month. Take note tumataginting na 27,000. Okay? Now, ito po malupit. Sabi nung iba, hypothetical naman yan. Sabihin natin, kalahati lang. O, pwede na, kalahati. Di ba? Kalahati, pwede na ba? O mga 13 to 12,000? Pwede na. O 14,000 o 13,500. Pwede na, di ba? Kalahati nitong 27,000. Ito yung isa, sabi niya, malaki pa rin yan. What if 1/4 na lang ng 27,000, kapatid? Maski 5,000 lang yan, pandagdag na po yan sa iyong gastusin sa isang buwan. Pambayad ng tubig, kuryente. Tama hindi? Yes, pang kopi-kopi. Pandagdag sa deliveries, pandagdag sa milk tea. Tama? Alright? So, pwede yan. Yan po yung sample computation ng 3%. Now, paano naman ngayon yung pangalawang kitaan natin, which is yung being a franchise operator. Dito kasi, again, ang gagawin natin, you post, we deliver, you earn. Ganun po ang sistema natin. Ipopost mo lang ito. Pero paano ka kumita ng ganito kalaki? Mga 60,000 pesos, nasa bahay ka lang. Ito po, ladies and gentlemen, simple step. Okay? Kasi pwede kang kumita ng 7% sa mga successful deliveries ng iyong mga riders. Dito, kukuha ka na ng mga riders. Okay? Magmamanage ka na ng tao. So, ang gawin mo lang, kapag ikaw, nabili mo na yung package, na-encode ka na ng sponsor mo, okay, sa JC Portal, na-encode ka na, ang gawin mo ngayon, since nandyan na yung username mo, yung ID number mo, eto gawin mo ngayon. First step, pumunta ka sa toktok.ph, okay, pwedeng www or HTTPS, i-click mo yung
link na yon, okay? Pag napunta ka sa ating landing page, i-click mo po yung Become a TokTok Operator. Pag kinlik mo yung Become a TokTok Operator, step 3, i-sign up mo lang po yung mga kailangan dyan. I-provide mo lang yung mga kailangan dyan na requirements. Pag yan pin-provide mo na, na-submit mo na, okay, congratulations. Ang next na step mo, step 4, mag-attend ka ng formal training. Okay? Pwede ka rin, mag-attend din po kayo ng preview, training preview, ginaganap na mga 8:30 p.m. So, everyday po yan, Monday to Saturdays, 8:30 p.m. Now, pag nag-attend ka ng regular training po natin, okay, ng ating operator franchise training, mamili po kayo sa oras, alas 10, alauna, at alas 4. On time po nagsisimula yan, on time. Okay, bibigay po namin yung link sa inyo. Okay? Now, step 5, pag na-approve ka na, congratulations. Okay? Pag na-approve ka na, i-check mo po yung email mo. Okay, yung email mo, kasi doon namin ilalagay, yung nilagay mong email, doon namin isi-send yung username or password, and password. Ang tawag po namin dyan, credentials. Okay, yan po yung step 5. Step 6, congratulations, pwede ka na mag-start, mag-recruit ng mga riders mo para kumita ka na maski nasa bahay ka lang. Okay, 6 simple steps. Ayan po yan. In fact, within just 24 hours, pwede ka na ma-approve as operator. Opo, ganun po kadali. Okay? Pag walang aberya at lahat ginawa mo ng tama, napakadali pong maging operator. Alright? So, with just 24 hours. Now, kapag ikaw, naka-receive ka na ng credentials mo sa email mo, all you have to do is go to www.toktok.ph/operator, okay? Or HTTPS ang gamitin mo, depende kung ano yung nagpa-function sa cellphone mo o yung sa yung unit, okay? I-supply mo lang po yung username and password mo, makakapag-sign in ka na. Pag nakapag-sign in ka na, eto na. Pwede ka na ngayon, etong gawin mo, dalawa, mag-recruit ka na ngayon ng tao mo o riders mo at mag-top up ka na ng load. So, okay? So, paano mag-top up ng load? Ayan, pagpasok mo, click mo yung transaction, then top up. Okay? At maglo-load ka na. I-guide ka na yan para ka lang namimili. Okay? Sa online, i-guide ka na kung paano ka magbayad at paano ka makapagbayad. Don't forget po, ano? Don't forget, pag nag-top up po kayo, i-include nyo po yung gateway fee. Pag JC Wallet ginamit mo, 15 pesos lang po yan. Makikita mo yan. Yung total amount po yung bayaran nyo, ha? Pwede rin pong credit card, debit card. Okay, usually po sa credit card, debit card, mga 25 pesos po yan. Kapag po yan sa GCash, okay, meron din po yan. Tapos kapag over the counter, meron din po yan na additional babayaran. Okay? So, yun po. Okay, so pag ikaw nakapag-top up na at meron ka ng load, pwede ka na ngayon, okay, mag-top up sa iyong mga tao o riders. Okay? Take note, itong riders mo makakapasok sa iyo, okay? Kasi sa pamamagitan ng riders application link. Okay? So, papadalhan mo sila. So, paano at magkano ang kitaan ng isang franchise operator? Okay? Ito po. Ito po ang formula kung paano kayo kikita as TokTok operator. Okay? 7% po. Saan yung 7% mga galing at paano makukuha? Ito po yung income formula. So, magta-top up kayo at say 5,000, ito po yung minimum top up load. I-divide mo yan ng 20%, multiply by 7, yan po yung formula. At ang magiging total na babalik sa'yo sa top up mo is 6,750. Yan ang total load wallet mo. Okay? Being an operator. Now, ito po yung given at ito po yung example na gamitin mo sa iyong cellphone. 5,000 i-divide by 20%, which is 0.2, times 7%, which is 0.07. So, 1,750. Diyan po galing yon. Kaya po, okay, wag po kayong magtaka, bakit ang babalik sa inyo na load wallet is 6,750. So, sinama na po kasi yung 1,750 na nakikita nyo po dito sa aking presentation. Okay, so total, load wallet, yan dapat ang ma-receive mo. Alright? So, yan po yung formula. At nakukuha nyo po yan, advance. Take note ha, yung 7%, operator, makinig kayo,
yung 7% advance mo pong makukuha sa load wallet mo. Now, paano naman magiging pera ngayon itong 6,750? Ito ngayon yung ilo-load mo sa yung rider. Yung rider, hindi kasi makakabiyahe kung wala siyang load. Hindi siya makakatanggap ng booking kung wala siyang load. Okay? At kapag tinap up mo yung rider mo, dapat bayad muna. Take note ha, bago mo siya bigyan ng load, bayad muna. Okay? Bayad muna. Para hindi mahirap. Mahirap po kasi maningil. Okay? So, ito po yung operator information. Isang TokTok account. Okay? 100 riders maximum. Alright? So, take note sa riders nyo. Piliin nyo lang po yung matinong rider. At piliin nyo po yung tamang rider. Kasi po, kapag po may mga nag-pending dyan, nakakasama pa rin yan sa bilang ng 100 mo. Maski pending at hindi siya nagtatrabaho o bumibiyahe. Kasama pa rin sa listahan mo. Alright? So, dapat piliin nyo mabuti. And then, wag mo kayong maniniwala sa mga sinasabi ng mga riders na mas magaling pa sila sa inyo. Hindi po. Sila po yung susunod sa ating sistema. Okay? Operator contract renewal annually. So, meron kayong contract. Nare-renew po yan annually. Pero ngayon, yung kontrata is magre-renew kayo next year na. Okay? So ngayon, naka-sign up na po kayo automatically now. Meron din po kayong personal delivery link and referral code, which is yung kikita kayo ng 3%, maliban po sa 7%. Ano? And then, temporarily, Metro Manila lang po muna tayo sa ating deliveries. Pero soon, in a few days, ilang tulog na lang, sabi nga, mag-expand na po tayo unti-unti. And of course, meron po tayong royalty fee since franchising po ito, online franchise. Okay, 5% lang po yan instead of 10%. 5% lang po yan. Okay, sa iba po kasi ang royalty fee is 10%. Dito po, 5% lamang. At waive po yan until June 30. So may enjoy nyo pa yung kabuuan ng income nyo. Kung kumita ka ng 100,000, sayong-sayo yan buong buo. Pero pagdating po ng July, pag kumita po kayo ng 100,000 monthly, sa buong buwan na yon ng July, take note, 5% doon ay ibabayad nyo po as royalty fee. So, what is 5% of 100,000? It's just 5,000. So, 5% of 10,000 is just 500 pesos. Napakaliit, di ba? Pero yun po ay royalty fee. Karapatan po nung may-ari ng company yon. Okay. So, ladies and gentlemen, paano naman maging TokTok rider? Magiging TokTok rider po, napakadali lang. I-extract nyo po yung inyong rider's application link as operator. Take note as operator, i-extract nyo po ito sa inyong portal, yung rider's application link. Saan makikita yan? Dito po. Pag open nyo po yung dashboard, okay, makikita nyo po yan, yung rider's application link. I-copy nyo po yan at yan po ang isend nyo sa mga matitinong riders na kilala nyo or matitinong tao na gustong kumita. Alright? Yan po. Pag send yan, pag kinlik nila yan, ladies and gentlemen, papasok po sila under po sa iyo. Okay? Ito po yung kanilang pipil-upan. At ang pinaka-importante po dito na requirements is yung professional driver's license. Again, professional driver's license, ORCR ng motor na dapat nakapangalan sa kanya. Kung hindi naman nakapangalan sa kanya, pwede po yung authorization letter or SPA galing po dun sa may-ari ng motor. At of course, kailangan po natin ng latest NBI clearance. Take note, NBI clearance. Baka may magtanong, pwede po ba police clearance o barangay clearance? Hindi po pwede. Okay? Kasi ang nasasakupan lang po nun, barangay lang. Or yung dun sa area nyo lang. Kailangan po NBI clearance para buong Pilipinas po. Para kung may ginawang karumal-dumal o ginawang katarantaduhan po itong nag-a-apply sa inyo, malalaman nyo po. Alright? Kapag may nakapending na kaso sa kanya. Okay, so ayan po, once nakita na po yan, okay, na-receive na po yan ng operator sa kanyang portal or account online, okay, i-approve na po niya ito. Take note operator po ang nag-a-approve sa mga riders. Okay? I-click nyo po yung accounts nyo, TokTok Riders, sub-menu, ayan. So, i-view nyo po yan. Pagka-view, okay, i-active nyo na po, i-pass nyo na po, or approve nyo na po yung inyong mga riders. Take note again, operator po ang nag-a-approve sa mga riders niya. Okay? Now, makaka-receive po sila ng congratulatory text. Okay? Ayan, na-approve na po sila. Alright? Ayan. So, kailangan maka-attend muna sila ng riders
technical training before po sila ma-approve. At mas maganda, samahan mo din sila. Alright? Samahan mo din po sila para alam mo rin kung ano yung nangyayari sa kanila, kung ano yung para sa kanila sa negosyong ito. Okay? So ladies and gentlemen, pwede na silang bumiyahe within Metro Manila. Okay? Within Metro Manila lang. Pero soon, mag-expand po tayo. Soon. Okay? And ang kita nila is outright na 80% sa lahat ng mga delivery fees, okay, na matcha-charge dun sa client. 80%. Alright? Ito po yung income formula kung paano kumita yung mga riders. So, ang minimum top upload is 500 pesos. So, i-divide po natin yan ng 20% multiplied by 80%. Yan po yung income ni rider para halos parehas po sa formula ng income ni operator. Pero nag-iiba lang po sila sa figure. Therefore, may iba din yung figure nito. So, ito po yung given, 80%, 20%, 500 peso minimum load. Okay? So, yung 20%, automatic po yan, nakakaltas. Okay? Sa load wallet nung rider natin para po yan sa company. 'Di ba? Yung operator, okay? Yung traditional 20%. Imagine mo po ang kagandahan po ng TokTok, yung mga may-ari ng company instead na sa kanila na lang yung 20%, di-divide pa nila ito. Kasi bakit? Sa 20%, dyan po kinukuha yung 3%, yung 7%. Take note sa 20% na kinukuha agad kay rider, okay, kasi 80% para sa kanya, sa 20%, dyan po kukunin yung 3%, okay, 3%, at saka yung 7% para sa operator. Okay? So, 10% na lamang po ang natitira sa mga may-ari ng company. Okay? Congratulations kasi senior pa nila yung kanilang kita sa atin. Okay? So, ganito po kinukompute yung sa rider. 5,000 divided by 20% times 80%. That is 2,000 pesos. So, sa 500 na load niya, kikita siya ng 2,000 pesos sa mga deliveries niya. Okay? 2,000 pesos. At siyempre, since namuhunan niyan agad, kasi babayaran niya agad yung 5,000, namuhunan niya ng 5,000, namuhunan niya ng 500 pesos, congratulations, sa 2,000 niya, tatanggalin o kukunin yung 500 pesos niya. Normal po yun. At ang total na income niya, okay, kapag naubos niya yung 500 load is 1,500. 1,500. Kung sapat na yan sa kanya, titigil na siya sa araw na yan. Pero pag hindi pa at malaki-laki ang pangangailangan ng pamilya, babiyahe pa yan. Ibig sabihin, magpapaload pa yan sa'yo, tatawag pa yan sa'yo, sabi niya, operator, loadan mo ulit ako, babiyahe pa ako. In fact, sa aming survey, yung 500 peso load, halos kalahating araw lang nila o 4 hours, 3 hours lang nila babiyahe yan. So, malaki po ang kinikita ng mga riders. Alright? So, nasa kanila kung gaano sila kasipag at kung gaano kalaki pangangailangan nila. Pero yan po yung income formula ng mga riders. Okay? So, dito po sa TokTok, sa package nating 16,888, kayo po ay pwedeng kumita ng 3%, 7%, at 80%. Kaya nga, ang ganda ng negosyong ito. 3%, 7%, or 80%. Tama? So ladies and gentlemen, pwede kayo maging ito lahat. Or pwedeng piliin nyo lang maging franchisee, share-share lang. Ayaw mong mag-manage ng tao, pwede yun. Or pwede ka naman maging operator at the same time, pwede po. Or operator ka na, rider ka pa. Oh, di ba? At online franchisee ka pa. Ayun. So, dito ka lang makakita ng ganito kagandang opportunity. Okay? So, ladies and gentlemen, ito po yung bagong-bagong online franchise natin ng TokTok. Kumakatok po sa inyong pintuan at kung may kakilala kayo na mga onliners, kakilala kayong may negosyo na nagpapadeliver, wala silang choice. Kung ang negosyo mo wala sa online ngayon, kung ang negosyo mo hindi online, hindi na nakikita sa online, nako, yung negosyo na yan, automatic na talagang palugian. Tama? So ladies and gentlemen, grab the opportunity na merong ganitong kagandang online franchise operator ng delivery service. So, ladies and gentlemen, eto na, i-grab nyo na yung opportunity habang mababa pa, habang promo pa. Sabi nga ni Alden Richard, may ipapadala ka, okay?
ipatok-tok mo na yan. Sabi nga ni Maine, craving for something, ako ipatok-tok mo na yan. Tama? So, makinabang man lang po tayo, mga kapatid, sa nangyayaring pandemic ngayon sa negosyong napapanahon. Tama? Makinabang po tayo dyan. Huwag po tayong umupo lamang at antayin yung ayuda ng gobyerno. Kilos-kilos din po tayo. Tama? So ladies and gentlemen, itong orientation natin ay tapos na. Okay? Itong orientation po natin ay ginagawa po natin ito Monday to Saturday, 7 p.m. Followed by Tok Tok Operator Technical Training Freeview. And then tomorrow, every day po yan, tomorrow meron po tayong training para sa mga operator at para sa mga riders. Nangyayari po yan 10 a.m., 1 p.m. at saka 4 p.m. Monday to Saturday din po. Okay, so yan po yung aking orientation sa ngayon at mag-entertain po tayo ng mga ilang questions before po tayo mag-proceed dun sa 8:30 natin na Tok Tok Technical Training Freeview with Assistant Director Jeffrey Ang. Okay, so ayan, so mag-entertain na po tayo ng mga questions. Ito po yung unang tanong sa dulo natin titignan. Ayan, so thank you po. Sabi niya, sana magkaroon din po ng car service. Nako ma'am, Priscilla Gawat, malapit na po. Magkakaroon din po tayo niyan. Okay, sa susunod, tao na po i-deliver natin kasi para na rin tayong yung mga TNBS. Okay, madali lang po yun. Okay, ano pa question? May technical training po sunod dito. Meron po, Ma'am Mitch, meron po. 8:30 po, meron po yan tayong training. Ayan. Magkano po renewal fee? Ma'am Alisa Tongko, wala pa pong renewal fee na sinasabi ng ating mga may-ari, pero magkakaroon po tayo niyan. So, i-announce na lang po nila. Of course, medyo minimal lang po yan. Hindi po yan ganun kalaki yan yung annual fee, okay? O renewal fee. Okay? So, Radius, okay? So, huwag kayong mag-alala. Don't worry. Chari, Cabezas, okay? Huwag kayong mag-alala. Darating araw, magiging 2 to 3 kilometers na lang po yan. Okay? Kasi since bago pa lang tayo, kaya medyo malawak-lawak pa ng konti. Okay? Don't worry. Mawawala po yan. Hindi po yan, marireduce po yan. Yung 8 to 10 kilometers na po yan. Okay? So, okay, ito naman, sir, what if napuno na yung slot na 100? Okay, so kailangan kapag napuno na po yung 100 na slot, kung gusto mo pa, lalo na pag nag-expand tayo sa iba't ibang lalawigan ngayon, iba't ibang city, actually, maski nasa Manila ka, pwede kang magkaroon ng rider mo sa Cebu, Davao, at sa iba pang mga lugar. Pwede po yun. So magdagdag po kayo ng account. Kasi bawat slot or account, okay, ay 100 limit lang po yan. Okay? So, ano pa? Pahingi po nung link. Mamaya po, i-chat niyo po ako, send ko sa inyo. Or you ask your mentor, your sponsor, ibibigay po yan sa inyo. Okay? Sir, sa Cebu po, ako base, paano yung tok-tok delivery? Antayin po ninyo yan. Pag nag-expand na po tayo niyan, within your areas, doon po magaganap ang deliveries. Sa mga kakilala nyo na may mga o may pa-deliver, yun po yung makontakin nyo, magagamit po nila yung ating deliveries. Okay? Ayan, sir, paano po makuha yung link? Mamaya po, i-chat nyo po ako kung wala pong magbigay sa inyo. Ako mismo, Rene Aison, i-chat nyo po. Wala pong middle initial, i-chat nyo po ako, send ko sa inyo. Paano po yung wala kang makuhang riders? Nako, napakadali po niyan. Kung wala kang makuhang riders, malamang baka hindi ka kumukuha. Hindi, joke lang po. Madali lang po, marami po tayong mga kaibigan, kakilala na sa Facebook lang po nila kinuha yung mga riders. Kasi po, even po yung mga posters, ladies and gentlemen, even po yung mga posters na gagamitin nyo paghahanap ng mga tok-tok riders po ninyo, pinoprovide po ng company. Alright? So yun, kaya napakadali po. Ang dami po ngayong mga naghahanap ng trabaho at marami po kasi mawawalan. Okay? May applicant po ako pero sa mismong website siya na-send na application. Madali lang po ito, Mitch Martinez Maling. Ang kailangan nyo pong gawin, i-chat nyo po ako, sabihin nyo po yung pangalan nyo at saka ID number nyo. I-include nyo rin po yung buong pangalan ng inyong rider na sinasabi at saka number niya para po ma-assign natin sa inyo. Baka nagkamali lang po siya ng pindot. Okay? Ayan. Elaine Villafranca, ano po yung ipapollow up namin sa inyo, ma'am? Be specific. Ibigay niyo po sa amin. Ainan, okay? Villafranca.
ibigay mo po sa akin yung iyong ID number, okay? At saka yung full name mo po na ginamit for registration, okay? Ng iyong TokTok, baka TokTok operator, baka po may mali, ipa-check po natin yung account nyo. Minsan po kasi sa sobrang excitement natin, nagkakamali tayo sa email address o kaya yung email address na binigay natin, yung email natin, napapasok po sa spam, napapasok po sa promotions, napapasok po dun sa junk mail yung unang chat o unang email ng TokTok. Okay? Ayan po. Automatic po ba nalalabas ang app ng rider kung magkano po delivery fee? Yes po. Kapag po ito pong si client nag-book siya, okay, based po dun sa kilometers na nilagay niya, na pin-provide niya dun sa kanyang information, sender and receiver, okay, ma-determine po kung magkano po yung amount nung babayaran ni client. Okay? So yung service fee po, okay, delivery fee, malalaman po yun. Kasi po tayo po ay 60 pesos first kilometer and then 5 pesos for the succeeding kilometers. Yun po yung computation po natin. Okay? Ayan, operational na po ba TokTok Laguna? Hindi pa, pero malapit na po. Paano po yung additional package like Show My King? Okay? So, Hani Navarro as your sponsor. Okay? Kasi po, hindi lang po TokTok ang pwede mong pakinabangan dito. Yung Show My King po, pwede po kayong magbenta rin ng frozen products ng Show My King. Again, i-share mo lang po yung iyong shop link. Okay? Shop link naman po ang i-share mo dito, hindi delivery link, kundi shop link. Alright? Ayan. Okay. Rosalina Mergal, sabi niya, ask ko lang po, approved na po yung TokTok operator ko. Yung brother ko po, TokTok rider na natin before pa ako kumuha franchise. Pwede po bang lumipat under ko? Sumulat po kayo. Okay, sumulat po kayo sa TokTok para yung brother nyo ma-transfer po sa inyo. Total magkapatid naman kayo. Okay? Nationwide, kailan po? Jenny Line Cacho Gervasio. Ilang tulog na lang po, malapit na, huwag kayong mag-alala. Kaya i-prepare nyo na po, mag-ask na po kayo doon sa mga interested maging rider po nyo sa iba't ibang bansa, ay sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Okay? Hello kay Sir Chris Gatmaitan. Yan, tama daw po. Link po, isend ko po sa inyo mamaya yung link. Sir, yung load 5K na itap up ko, hindi po yon mag-expired. Yes, Antoinette, wala pong expiration ang ating load na 5,000. Kung hindi po yan nagagamit, hindi po yan may expire. Even po yung inyong yung sa inyong mga riders, hindi po nag-expire ang load nila. Okay? So, yun. Meron ba tayong official receipt after the transaction na sinend sa email? Official receipt, ang pinaka-official receipt po ninyo is yung pong pinaka-delivery. Pag dineliver po yan or dun sa yung transaction, makikita nyo po yung kilometers at saka yung, may copy po kayo doon. Okay? Pero yung official receipt as receipt talaga, wala po tayong ganon na ibibigay. Okay? Nasa online po lahat yan. Okay? So, kailan po kaya mag-expand? May idea po ba kayo? How I wish, Sir Joynel Bonifacio, Joynel Bonifacio, how I wish na alam ko na kung kailan, pero maski alam ko, ang may karapatan lang pong mag-announce ang ating presidente. So, antay-antay po tayo. Nako, alam niyo po ba yung ilang tulog na lang kapag may nagtatayong food chain sa inyo, sabi niya ilang tulog na lang. So, yun. Okay, ilan po ang kailangan days para ma-approve si rider, mga docs niya na sinasubmit? Kung kumpleto po, Ma'am Lizelle, kung kumpleto po yung mga documents niya, within 2 to 3 days po, ma-approve na siya. In fact, ang operator ang nag-a-approve po sa kanyang mga rider. So, check nyo po, dapat tama yung mga documents na sinasubmit niya. At huwag po masyadong mataas na resolution ng pictures, para hindi po siya mahirapan mag-submit. Ayan. Pwede po bang non-pro ang driver's license? Ma'am Marivic, okay? Option nyo po yan as operator kung gusto nyo approvean na yung non-pro habang inaantay niyang maging professional yung driver's license niya. In fact,
hindi po kami ang nag-require niyan, kundi po requirement yan ng LTO. Kasi po pag na-checkpoint yan, ang hahanapin sa kanya, professional driver's license. Okay. Accident insurance, saan po mag-apply? Again, next week po, promise, sasabihin na namin sa inyo kung anong insurance company ang pwede nyong tawagan para kuhanan ng accident insurance para sa inyong mga riders. Okay? Paano po ma-activate? Paano po ma-activate ng ShopLink? Okay? ShopLink. Grace Pajarito Katahay. Alam na alam po yan ng inyong mga mentors or sponsors. Okay? Paturo po kayo sa kanila. Madali lang po mag-activate niyan. Okay? Okay lang po ba ng sasakyan gamitin aside sa motor? Okay lang po sana, kaya lang magastos po sa gasolina ang 4 wheels. Take note, pag na-traffic pa kayo, di abala pa. Mas mabilis po ang motor. Kaya motor muna. Okay, sabi ni Milka, okay, madali po mag-hire rider pag nasa Metro Manila ang operator. Kaming nasa Laguna, nahirapan maghanap kasi hindi pa naman operational. Ma'am, madali na po yan. Kapag po nag-expand tayo at doon pa lang kayo maghahanap at magkukumahog, maghanap ng rider, nako, meron na po ngayon nagpapa-apply na sila ngayon pa lang para pag nag-expand na, ready na silang bumiyahe. In fact, yung iba sa Baguio, sa Cebu, may mga bumibiyahe na po paunti-unti kasi sila mismo, like for example, nag-hire na siya, okay, at mayroon siyang documents, pwede niyang gamitin yung kanyang app para isend yung ano na yun at umaandar na siya. Take note umaandar na siya. Kasi operator, i-check nyo po yung inyong portal. Kung operator ka na, i-check mo yung portal mo. At makikita mo dun sa map ng drop-off and pick-up, meron ng mga pula-pula at saka green dun sa iba't ibang lugar ng ating bansa. Paisa-isa, dalawa, tatlo. So, tinatry na nila. O may nagtatry na. Okay? So, okay. Gusto ko mang sagutin po lahat ng mga questions niyo. Hindi po natin magagawa ito. Sagutin na lang po natin yan sa ating technical training preview mamaya with Assistant Director Jeff Antonio Ang. Okay po, so see you later po. Maya-maya makakasama rin po ako sa ating technical training preview. At bigyan niyo po ako ng time para ma-send ko sa mga ilan na hindi pa nakakakuha ng link, yung ating link para sa 8:30 training natin. Okay? With that, maraming salamat po. See you again on Monday. Okay? Kasi Sunday wala po tayong orientation. Okay? Wala rin po tayong training ng Sunday. Take note huwag po kayong magme-message sa amin ng Sunday. Okay? Yun lang po yung isang araw ng pahinga namin ni Sir ADJ. Wag po kayong magme-message sa amin ng Sunday kasi po, okay, pahinga po namin yon. Maraming salamat po. See you later po sa kabila. Bye-bye!